May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan mga kabunyog, Kulik Soliman, ang malupit sa katotohanan. Live tayo mga kabunyog, no? Ito nga, no, binira po ni Mayor Magalong itong si Speaker Martin Romualdez, no? Matindi itong birada ni ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol po dito sa mga ayuda, no, mga paayuda ng mga politiko na nandyan po sa ating pambansang budget. Yung sinasabi, mukhang diniskartihan ni Martin Romualdez, aka Tambaluslos. Sabi ni Inday Takaw. Ayan birahin din natin. Sa bagay, sa totoo lang, ang sinasabi nga po ang sinabi ni Baguio City Mayor Magalong tungkol dito kay Romualdez. Ang sinasabi niya, meron daw, anong tawag dito? 777 na mga diskarte. Parang parang pompiang, pero higit pa to sa pompiang ng weteng, no? 777. Kapag ang isang congressman daw ay sumasama sa mga sortie ni Romualdez, ibig sabihin yung sortie, yung pupunta si Romualdez sa isang bayan o probinsya, magbibigay ng mga paayu-ayuda sa mga tao. Abay, meron daw 7 million na natatanggap na AX, ibig sabihin pondo sa AX. Meron din daw yung 7 million MAIP. Tapos meron daw yung AKAP. So iba-ibang ayuda kasi yan no? Yung AX, yan yung tulong sa mga assistance in critical situation. Yan, AX po ang tawag dyan. Yun naman MAIP, medical assistance for indigenous person. O yung mga medical assistance, mga hospital, yan. MAIP naman yon. Yun naman pong AKAP, yan naman na ayuda para sa mga kapos ang kita. Parang gano'n, So lahat yan, paayuda, dumadaan yan sa DSWD. Pero yun nga, ang sinasabi, tinutumbok talaga po ni Mayor Magalong, nagagamit sa politika, nagagamit sa kaipalan. In short, ang sinasabi po ni Mayor Magalong, umeepal si Martin Romualdez. Umeepal si Martin. Ginagamit itong mga pondo ng gobyerno at pabuya niya sa mga congressman na kumbagay tsuwari-wariwap niya. O sumisip-sip sa speaker. Yan naman may katotohanan. Yan naman tingin ko naman hindi naman nagsisinungaling si Mayor Magalong tungkol sa bagay na yan, di ba? Oo nga naman sa totoo lang, wala naman tayong kontra sa ayuda, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi natin kinokontra ang pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Lalo yung talagang kapos na kapos, yung mga walang-wala. Halimbawa, nagapit ka pampa-hospital, dapat lang naman may medical assistance na pwedeng takbuhan. Or yung mga kapusang kita, yung AKAP, sige, okay yan. Yung AX, critical situation, di ba? Pwede rin yan. Kung maraming ayuda, sige na, okay yan. Basta, ang sinasabi lang po natin dito mga kabunyog, dapat yung mga ayuda ay hindi po nagagamit sa politika. Hindi nagagamit pampaepal. Hindi nagagamit pampapogi o pampaganda ng isang politiko para sa kanyang ambisyon. At ang tinutukoy nga po ni Mayor Magalong, itong si Martin Romualdez,
ganyan nga daw ang diskarte, yung 777. Pito-pito, no? Matindi ka talaga, ha? Speaker Martin Romualdez, ha? Discarding pito-pito-pito-pito. 7 million daw po, instant. Pag sumama si congressman, may 7 million AX. May 7 million na MAIP, medical assistance. May 7 million na AKAP. Bakit po ganon? Siyempre, kung ikaw ang congressman, kailangan mo yan. Tumataginting na 21 million. Di kung ilang beses kang sasama kay Martin Romualdez, marami kang 21 million at aanin mo naman yan. Siyempre, yan naman ang pampapogi naman ni congressman pag siya ay nangangampanya sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang mga botante. Para yung mga botante ay mangungutangang loob dito kay politiko. Dahil natulungan ni politiko sa pampa-hospital, natulungan ni politiko sa mga patupad, di ba? Alam niyo, tupad-tupad, yung mga trabaho po parang 21 days yan, di ba? Natulungan ni mayor, ni congressman dito sa AKAP, yung tao, nagkakaroon ng utang na loob sa mga politikong hudas, di ba? Mali. Talagang mali. Sang-ayon tayo kay Mayor Magalong sa punto na yan. Dahil totoo naman na yung mga ayuda na yan ay ginagamit sa pamumulitika. Yun ang masama. At ako'y naniniwala na sigurado naman tayo na may ambisyon talaga tong si Martin Romualdez maging presidente. Kaya binanatan din ang binanatan si Inday Takaw, di ba? Di ba? To be fair. Tayo naman, binabanatan natin yung mga Duterte. Talaga namang bawa. Si Inday Takaw, nahuli. Nahuli si Inday Takaw sa pagnanakaw ng 25 million confidential fund na sinasabi, ginastos in 11 days. O sige. Talagang nahuli yun ng taong bayan. Pero hindi ibig sabihin na palalampasin natin ang mga discarding malupit ni Martin Romualdez at ng kanyang mga kasamaang congressman na sa totoo lang ay mga magnanakaw din naman. Pare-pares naman magnanakaw at mga tiwali at mga kurap. O, di ba? Sa totoo lamang tayo mga kabunyog. At dahil sila nga yung nasa kapangyarihan ngayon, nako, alam nyo kung sino ang nasa kapangyarihan, lalo ang speaker, nakokontrol niya ang budget. Paano po nangyayari yun? Siyempre, ang kongreso ay ang talagang isa sa trabaho niyan, budgetary power. Ang congressman tsaka senador. Diba? Kailangan yung mga ahensya ng gobyerno ay susuyuin nila yung mga congressman tsaka mga senatong para dun sa mga budget na hinihingi nila. Siyempre, may mga kondisyon ang mga congressman at senatong. At sino ba ang pinakamakapangyarihang congressman? Walang iba kundi ang Speaker of the House. Lahat yan dadaan kay Speaker. At siyempre, ang kanyang kanang kamay niya dan, ang kanang kamay ni Speaker Romualdez, ang kanyang katiwaldas, katiwala at katiwaldas sa pera ng bayan. Si Saldico, di ba? Yung committee on, chairman ng committee on appropriation. Makapangyarihan yan. Sino ba si Saldico? Isang negosyanteng dambuhalang kontraktor. Kurap yan, di ba? Diyan sa Bicol, yung Ako Bicol Party List, yan po si Saldico. Na isang dambuhalang kontraktor diyan sa Bicol at hindi lang sa Bicol, di ba? Pero yan, taga-Albay ang mga yan, di ba? Nag-party list, kasi siya kontraktor, congressman na siya at nagbubuo na rin ng sariling political dynasty kasi yung Ako Bicol, nanganak pa ng isang party list yan, yung BHW. Kapatid ni Saldico, yung nominee naman ng BHW. Ganyan sila kalupit, katambaluslos. Kaya totoo yan, sinasabi ni Magalong. Siyempre, kailangan, kung ikaw congressman, malakas ka kay Speaker Tamba Romualdez at malakas ka kay Saldico ko. Si Saldico ang
katiwaldas, kanang kamay ni Speaker Martin Romualdez. At paano sila nagiging makapangyarihan? Hinahawakan, kinokontrol po ang budget ng gobyerno na supposed to be yung mga tulong para sa tao, ayuda, ay hindi dapat pinupolitika dahil dapat yan ay itulong sa dapat tulungan. Hindi kung sino yung gusto ni Mayor, kung sino yung gusto ni Kapitanes, ni Kapitan o ni Kupitan. Kupitan, di ba? Nakakakupit din si Kapitan dyan pati si Kagawa, di ba? Sa mga ayu-ayuda na yan. Palakasan yun sa barangay Kung sino yung gusto ni Mayor, ni Congressman, yun ang bibigyan. Diyan po nagkakatalo. Nagagamit ang ayuda sa pamumulitika. At yan ang sinasabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Saludo sa sir ang tapang ng loob nito. Malakas ang loob ng mayor na ito, no? Si Magalong, talagang nagsasabi lamang siya ng totoo. At yan naman public knowledge yan. Kaya nga ang sabi niya 777. 777. Matindi ka rin talaga Martin Romualdez Kung si Inday Takaw ay nagwawaldas in 11 days, ito naman si Martin Romualdez, 777. Di ba? Sila nasa kapangyarihan At yan ay maling-mali. Di natin dapat pinalalampas yan, mga kabunyog, mga kababayan. Na ang mga budget, ang ayuda ay ginagamit sa politika. Di ba? Imagine niyo 7 million daw AIX. 7 million MAIP. MAIP, yung medical assistance. 7 million tupad. May akap pa yata. Basta maraming 7 million. Yan ay mapapa sa kamay ni Congressman pag siya ay nasa amuyong. Umaamuyong. Nagchuchuwari-wari-wap kay Speaker Martin Romualdez. Paano kung yung congressman kaaway niya? Di wala. Nga. Kaya nga, sinasabi ng DSWD, sinasabi ni Secretary Rex Gatchalian, isang trapo din po ito ng Valenzuela City. Congressman ng Valenzuela City na na-appoint ni Marcos Jr. sa DSWD, isang political dynasty yan. Yung pamilya ni Rex Gatchalian, ang sabi ni Secretary Rex Gatchalian, hindi daw mapupolitika ang ayuda. Sinong ano mo? Sinong niloko mo, Rex? Sinong niloko mo sa Gatchalian na hindi mapupolitika ang ayuda? Kailan pa? Kung saan may ayuda, nandyan ang mga politiko di ba? Kasi ang daling magpapogi pag may ayuda, di ba? Kaya nga nakita ko, kahit hindi pa nga politiko, sila Philip Salvador, kasama ni Bongbong Gongo, ni Tumbongo, si Philip Salvador, namimigay yung DSWD. Abay, nandoon. Sipin mo yan, di ba? Kasi alam ng mga politiko na to na ito yung kahinaan ng tao, lalo ang mga mahirap nating kababayan, kapag naabutan ng konting 5 kilong bigas, ilang lata ng sardinas, grocery, o natulungan sa medical, yung ating mga kababayan ay nagkakaroon ng utang na loob dito sa mga politiko. Alam ng mga politiko yan, ganyan lang nila dinadali. Pinapaikot ang ulo ng marami nating kababayan, binibilog ang ulo. Inuuto, ginagawang pulubi. Naghihirap na nga ang ating mga kababayan, ginagawa pang pulubi ng mga politiko sa pamamagitan nitong mga style ni Martin Romualdez na 777. At ako ay naniniwala kay Mayor Benjamin Magalong. Di ba? Kaya ito rin si Marcos Jr., kung talagang siya'y dapat sinasabihan niya yan. Alam din ni imposibleng hindi alam ni Bongbong Marcos yan. Yung ginagawang katarantaduhan ni Martin Romualdez, nila Saldico. Alam din ng presidente yan. Kaya, sa totoo lang, itong ginagawa nila Martin Romualdez, kasama sa katarantaduhan nila si Marcos Jr. Ganyan yan Mga politiko din yan
Alam nga naman, Duterte lang tayo ng Duterte, babanata natin ang babanata. Hindi lang Duterte ang magnanakaw, di ba? Kahit itong grupo ni Martin Romualdez, gumagawa ng katarantaduhan. Anyway, ito naman nagkaaway lang sa politika. Pero kung hindi naman yan magkaaway sa politika, lahat naman yan magkakasundo sa katarantaduhan. Nagkataon lang, nag-away sila. O di ba mga kabunyog, sa totoo lang tayo. Bakit? Yung bang ginagawa ni Martin Romualdez sa House of Representatives, billion-billion, trillion-trillion ang budget natin. Hindi ba yan alam ng presidente? Siyempre alam. At hinahayaan lang yan ni Marcos. Ganyan tayo tarantaduhin. Both side. Di ba? Masakit ito sa atin. Pero ito ang katotohanan na dapat natin sasabihin sa tao. Anong sabi ni Mayor Magalong? Kailangan sumipsip yung congressman doon sa mga sortie. Yung mga lakad ni Martin Romualdez kasama yung congressman. Para si Romualdez magbibigay ng paayuda sa congressman. Ano yung paayuda? Yung 7 million, 7 million, 7 million. 7 million sa AIC, 7 million sa MAIP, 7 million sa Tupad. O, di ba? Kaya kung sinasabi ni DSWD, Secretary Rex Gatchalian na hindi napupolitika ang mga ayuda, hindi po tayo naniniwala. Secretary Rex Trapo Gatchalian, ikwento mo sa pagong. Baka sasagutin ka ng mga unggoy. Pero hindi tayo naniniwala na ang mga ayuda ay hindi nagagamit sa politika. Dapat naman talaga, sa totoo lang, supposed to be, dapat talaga, ang nagpapatupad ng mga programa na yan, sa at least ayuda, halimbawa, ayuda, yung AIX, ano yan, tsaka itong AIX, di ba, ayuda, tsaka yung AKAP, dapat yan, DSWD. Kung talagang mahirap yung tao, nangangailangan, gipit na gipit, tulungan ng DSWD. Hindi kailangan ng politiko. Hindi kailangan ng mayor, hindi kailangan. Dapat DSWD bilang isang ahensya ng gobyerno na hindi dapat napopolitika. Ganon yung dapat. Hindi naman ganyan ang nangyayari. Ganon din po kung medical assistance, magpapatulong sa pagbibili ng gamot, pambiling gamot, pampacheck up, pampadialysis. Pag na-ospital ang ating mga kababayan, mahirap nating kababayan, walang pambayad sa ospital, mga bill sa ospital, di ba? Yung mga medical na pangangailangan. Dapat po niyan, diretso na, DOH na, mga ospital na, di ba? DOH, Department of Health, Hindi kailangan dumaan sa endorsement ni congressman, pipirma-pirma yung wala nang ganon. Dapat kung nangangailangan tulungan, walang palakasan, walang politikong Poncio Pilato dyan na mga Herodes. Kasi unang-una, hindi naman pera yan ng politiko. Yan ay pera ng taong bayan, galing sa buwis ng taong bayan, dapat ginagamit sa pakinabang ng taong bayan at inilalaan kung ano talaga yung paglalaanan. Yun po. Dapat walang politiko, mapa-oposisyon, administrasyon, kahit sino, hindi dapat. Idaan talaga sa ahensya, DSWD, kung ayuda sa mga naghihirap, ayudang medikal, tulong medikal, DOH, kung scholarship naman, DepEd, tsaka CHED, Department of Education, tsaka Commission on Higher Education, CHED, scholarship. Pagtrabaho naman, tupad. Dapat DOLE, Department of Labor and Employment. Dapat walang pakialam si mayor dyan, si governor, walang pakialam dapat dyan si congressman. Titignan dapat ng DOLE, sino ba yung dapat na qualified sa tupad? Siyempre, in coordination sa ibang ahensya ng gobyerno. Hindi in coordination to congressman. O with congressman na Kulapo, o kung sinong congressman Kulapo, o di ba? Wala. Dapat wala silang say diyan. Di kung tupad di DOLE. Ulitin ko, medical assistance DOH,
scholarship, DepEd, tsaka CHED. Mga tulong sa mahirap, paayuda, DSWD. May mga ahensya ng gobyerno na dapat na nagdedetermine ng tulong na ibibigay, hindi politiko. Kaya, yung mga pakana ni Martin Romualdez na mga 777 yan, yan ay pagpapatunay lamang na talagang wala naman silang pakialam sa totoong pagbibigay ng serbisyo sa bayan, kundi ang gusto ay ambisyon. Gustong maging presidente, epal ka naman. Ha? Gustong maging presidente, bubuti sana kung pera mo ang ginagamit Hindi naman niya pera yan Kaya dapat, kaya lang, alam nyo, ang realidad ng politika, makapangyarihan ng speaker. Kahit sasabihin ng DSWD, ng DOH, ng CHED, hindi kami pinapakialaman ng politiko, ay hindi po totoo yan. Ang totoo, politiko nagdedesisyon. Kahit DPWH, mga gawain ng kalsada, bakit? Project ni congressman yan, project ng mayor yan, project ng governor yan. At ang nagsasabi, sino mananalong kontraktor dyan? Yan ang napakalupit Napakalupit sa pagnanakaw. Sino mananalong kontraktor? Yung sasabihin ni congressman. Kumbaga, yung mga bidding na yan sa mga government project, especially po sa DPWH, sa Department of Public Works and Highways, yung mga bidding na mga kalsada na yan, tulay, wala, hindi totoo yung bidding na yan. Yan ay mga palabas na lang. Etyos na lang yung mga bidding na yan kasi ang totoo, alam na dyan ang mananalo. Alam naman na talaga kung sino ang contractor na mananalo dyan. At sino pa nga ba ang mga contractor dyan? Di yung contractor na sinabi ni congressman, kasi project niya yun Inano niya yun Yan yung habang ginagawa yung budget, si congressman naglabi nun. May tulay ako dito. May kalsada ako rito. Alam na yung contractor. Alam naman niya na mga congressman Pag nagtinginan niya mga congressman na yan, pare-parehas naman silang magnanakaw. Pare-parehas naman mga buhaya yung mga tarantadong yan. Yan ang napakasakit na katotohanan. Public knowledge na halos yan Kaya nga sabi din ni Baguio City Mayor Magalong, 30%, 40% ang SOP sa bawat government project 30%, 40%. Kotong. Kinokotongan po ang pera ng bayan. Di kung 100 million, 40 million agad sa buhaya. 60 million na lang pampagawa ng kalsada o tulay. Anong maaasahan mo sa tulay? Tsaka sa mga kalsada, matabang ang semento. Yung bakal, ewan ko, baka tinipid. Sabihin, maraming paraan para para makapagnakaw sila. So, yung project, substandard. Di ba? Ganun lang kasimple intindihin. Di ba mga kabunyog, lalo dyan sa DPWH, na tinaasan ang budget. Tinaasan po ilang bilyon ng 200 billion mahigit yata itinaas na budget ng DPWH. Alam nyo naman sa Pilipinas, kahit magnakaw ng daang milyon o bilyon, hindi naman nakukulong. Pero public knowledge talaga ang pagnanakaw ng mga politiko. Kaya lang, tarantado din yung ombudsman natin Wala ring silbi yung si Samuel Martires Inutil din yung ombudsman na yan na sana mahabol na mga kurap. Wala namang napapakulong, maka Duterte pa nga yan. Diba, sa totoo lang, yan po ay masakit na katotohanan. Yan ang binulgar ni Mayor Magalong. Yung diskarte ni Martin Romualdez na pito-pito-pito na yan. At yan naniniwala tayo, totoo yan. At hindi lang si Romualdez yan, sila Saldico ng Ako Bicol Party List. Diba, party list, pagkatero, magnanakaw din Napakasakit na katotohanan. Both side, di ba? Kaya tayo sa bunyog, wala naman kung ano yung totoo, sinasabi natin. Yan ang mali. Ginagamit ang ayuda para sa politika, para sa ambisyon. At bakit ginagawa ni Martin Romualdez yan? Gustong maging presidente. Kahit anong papogi mo, gusto mo maging presidente. Hudas ka. Di ba? Hudas ka Paano ka sa totoo lang, tayo mga kabunyog, mga kababayan talagang tayo, pag mali, banata natin, di ba?
Sabwa-sabwatan sila dyan. Nag-aaway, nagkakabate, nag-aaway, bate. O, pero wala naman nababago. Magkabati ang magnanakaw, mag-aaway ang magnanakaw, pero bottom line, pare-parehong mga kawatan. O, pare-parehong mga magnanakaw. O, wala naman eh. May panahon lang na magkabate, tapos may panahon magkaaway kasi may mga kanya-kanya silang ambisyon, di ba? Oh, yun po sa atin. Very fair tayo. At hindi naman nagsisinungaling po si Magalong sa sinabi niya. Eh, nakikita niya daw yun. At sabi niya, based on kanyang very reliable source, di ba? Na talagang ganan ang kalakaran po sa Kongreso. Eh, hindi naman nga yan bago. Ang medyo bago lang sa akin, yung style na 777 o 777. Kung si Inday Takaw ay may 11 days, 11-11, ito naman, mahilig sa 11 na numero si Inday Takaw no? 11 no? Ito naman si Martin Romualdez, mahilig sa numerong 7. 777, 777 naman ito. Ganyan kasakit ang natin, no? Katotohanan ng ating politika, mga kabunyog, mga kababayan. O magkano halaga ng baro at rally ni Congressman Manuel? Hindi ko alam, birth segment niya kung magkano. Anong pakialam ko sa baro no? Ni Congressman Raul Manuel. Criselda Boses Birata, maging wise na tayo sa pagpili para sa kabubuti ng susunod na henerasyon. Totoo po yan. Totoo po yan. At yan nga, sana maintindihan to ng ating mga kababayan, ang ating pambansang budget. Ginagawa pa lang po ang national budget natin. Ay tad-tad na po ng mga plano kung paano nanakawin. Totoo yan. Ginagawa pa lang ang budget. Magkano ilalagay sa DPWH, sa DSWD, sa CHED, sa DepEd, sa ganitong ahensya. Alam na mga congressman, senador, sino mga kontraktor ng plano na to, paano bibilin tong mga ganito, magkano SOP, magkano kickback, magkano kotong. Kumbaga, nakaplano na ang pagnanakaw. Ganyan kasakit. Saan ba kumukuha ng pang-vote buying ang mga politiko na yan? Sa mga ninanakaw nila, kaya nga kaya nilang magbibili sila ng boto. Ninanakaw po nila yon. Saan ba kinukuha? Pag nakita nyo yung politiko yung nakakapagtayo ng mansyon, ng resort, payaman ng payaman si mayor, payaman ng payaman si congressman, si governor, nagtataka ba tayo? Hindi. Saan ba kinukuha yon? Di sa pagnanakaw at sa pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan, nakakapagnakaw sa gobyerno, nakakapagnegosyo gamit ang kanyang kapangyarihan sa politika. Kumbaga, double, triple, sila, pakinabang sila. Kaya nga, nagpo-political dynasty na. Dati yung tatay lang, susunod kasama niya yung asawa. Mag-asawang gobernador, mag-asawang mayor. Susunod, pati anak. Magkokonsehal ng bayan, magme-mayor, susunod, pati yung bata na anak nila, i-ESK na, sangguniang kabataan. Ite-training na para maging trapo, para magiging additional sa kanilang pamilyang political dynasty. Bakit? Ang politika ay kumikitang kabuhayan. Di ba? Kumikitang kabuhayan, napakasakit na katotohanan. Pero totoo, lantad na lantad. Bawat probinsya, bawat bayan, may mga dinastiyang politikal. Pamilya ang nagahari. Di ba? Bakit nga? Kumikitang kabuhayan nga. Kung governor na, vice governor pa, doble-doble ang kita. Kung may congressman ka pa. Kaya nga pati party list, inaano na rin pinapasok na rin ang party list na supposed to be para sa mga marginalized sector, sa mga walang boses. Inaagaw pa sa atin na mga ganid na politiko, kahit party list po na sana ay boses ng mga maliliit. Na yan ay ginawa para sana sa mga marginalized sector talaga. Diba? Halimbawa, si Bong Revilla, may agimat party list yan para maging congressman yung kanyang isang anak. Si Romualdez. Si Romualdez, speaker yan. May sariling party list yan, Tingog party list. Yung Ako Bicol.
Ngayon, tumatakbo yung isang kapatid ni Saldico. Ano yata, Vice Gov o Congressman. O, di ba? Meron pa silang isang party list, BHW. Isipin nyo. Kaya makapangyarihan si Romualdez at si Saldico. Ha? O, lahat halos yan, party list. Kahit ano, halos lahat ng party list, hawak ng politiko. Ilan lang dyan ang totoo. Tayo sa bunyog, masabi natin, totoong party list tayo kasi tayo wala naman politiko, wala naman tayong pera, hindi naman tayo hawak ng kahit sinong trapo dyan, hindi tayo hawak ng kahit sinong negosyante, kundi may pagmamahal tayo sa bayan, iduluhiya. Diba? Yun po, pero wala eh. Kaya yan, makikita nyo, yung sinasabi ni Magalong, na yan ay mga pakulo ni Romualdez para sumipsip sa kanya ang congressman, naniniwala po tayo dyan. Yang si Romualdez ay isang maduming politiko. Dahil panahon pa ni Gloria, sip-sip naman kay Gloria yan. Panahon ni Duterte, nagsip-sip naman din kay Duterte yan. Ngayon, kay Marcos, di ba? Siyempre, pinsan niya si Marcos. Kaya lang, nag-aaway bati naman yung mga yan, di ba? Kasi may ambisyon si Martin Romualdez, may ambisyon si Inday Takaw, nag-aaway sila dahil sa kanilang ambisyon. At ginagamit nila ang kanilang mga kapangyarihan para sa kanilang ambisyon at pakinabang. Nasaan ang taong bayan dyan? Wala. Wala. Hindi tayo kasali sa kanilang ambisyon. Kaya napakasama ng ginagawa na yan. Ginagawang pulubi ang tao. Kaya yung mga congressman na yan, feeling nila, pag binigyan sila ng 7 million ni Romualdez, 7 million ulit, 7 million, tupad, AX, MAIP, AKAP, feeling ng mga congressman, kwarta nila yan at sila magpapamudmud sa tao para pambili nila ng boto, pampapogi nila. Kasi pakiramdam ng mga mambabatas na yan, pera nila yan. Di ba? Pakiramdam din ni Martin Romualdez, ni Saldico, kwarta nila yan. Kahit si Bongbong Marcos, pakiramdam nila kwarta nila yan. Hindi nga nila kwarta yan eh. Pera ng bayan yan eh. Sa totoo lang yan, mga kabunyog, mga kababayan. At anong patunay natin dyan? Yung mga binubulgar po ni Mayor Magalong. Bakit? Kung ikaw naman matino kang speaker, bakit mo gagawin yon? Na dahil kailangan sisip-sip ba yung congressman sa'yo? Para bibigyan mo ng pondo. In the first place, bakit namamakialam ka dyan? Speaker o congressman ka? O sino kang congressman ka? Di ba napakaliwanag ng batas? Hindi kayo dapat namamakialam sa mga proyekto ng DSWD, ng ayuda. Wala dapat kinalaman ng politiko sa mga ayuda. Kasi supposed to be, ang ahensya na DSWD, alam naman nila yung nangangailangan. May mga municipal DSWD naman, so alam. May mga listahan naman ng DSWD. May mga standard sila. May mga assessment naman yan. So, bakit kailangan dadaan sa politiko para tulungan ang tao? Di ba? Hindi dapat eh. Kahit naman ang dole sa tupad. Kaya lang, sinusunod din naman ang dole kung ano yung dinidikta ng mayor, ng congressman. Sa totoo lang. Kaya nagkakaroon din ng palakasan kung dinadaan din sa kapitan. Kasi si kapitan, tao ni mayor. Di ba? Bibigyan ni mayor kung sino ngayon gusto ni kupitan. Kaya, yung mga yan, tupad, pagkaaway mo si kupitan o si kagawad, yari ka. Hindi ka masasali sa tupad. Kasi kaaway mo si kupitan inaway mo O baka hindi mo binoto. Palakasan ang nangyayari dyan. Masakit yon kasi dapat, kung yan nga ay paayuda na nga yan, tulong na nga yan sa mahirap, wala nang palakasan. Ibigay sa talagang nangangailangan. Yung talagang nangangailangan, itulong yan. Walang halong politika, walang palakasan. Di ba? Good evening, Sir Kulex. Len Mesiano. Salamat, Len Mesiano. No? Rowena Potogon, dapat si Romualdez hindi na manalo para iba na ang speaker. Sobrang sama niya. Ang problema, kung papalit yan si Romualdez, sino ipapalit po? Di isang buhaya din. Yan ang masakit dyan ang Congress natin, halos binubuo ng mga dinastiyang politikal Kumbaga, wala kang itulak kabigan yan Lahat yan dapat itulak na natin sa impyerno, di ba? Kaya lang, malayo pang umaga, mga kababayan.
Talagang realidad ng politika yan. Ang isang politiko, pinapalitan ng isang kapwa politiko. Ang isang buhaya, pinapalitan lang ng kapwa buhaya. Nababago lang yung pangalan, pero buhaya pa rin eh, di ba? Ayun ang masakit. Oh, hindi lang naman yan sa panahon ni Romualdez, kahit sa mga ibang speaker, ganyan naman talaga, palakasan dyan. Kaya nga sabi nila, kung malakas ka sa presidente, malakas ka sa speaker, sa Senate President, o ano ka, iba ka. Kapag kontra ka, kapag oposisyon ka, lugi ka. Di ba? Ganun po yun. Tama ka po dyan, Sir Kulex, sabi ni Rolly Arevalo. Noli Honor Ango, Sir Kulex, tayo sa katotohanan lang. Wala tayong, hindi tayo pumapanig sa mali. Hindi tayo pumapanig sa politiko. Tayo ang pinapaliwanag natin sa bunyog, ano ang interes ng bayan. Hindi pwedeng puro Duterte, Duterte, Duterte lang ang binabanatan. Ay, itong sila Marcos, Romualdez, kung gumagawa ng katarantaduan, banata natin. Kahit sinong Poncio Pilato, banata natin pag mali at tayo naniniwala kay Mayor Magalong. Ang ibig sabihin, sa botohan, sa year, wala nang ayuda. Di wow, sabi ni Eddie Chanila. Ay, hindi ko sinasabing walang ayuda. Dapat, kung may ayuda, tama naman yun. Talagang may mga kababayan tayong hirap na hirap, mabigyan talaga ng ayuda. Lalo sa medical, yung mga medical, kailangan may tulong medical. Pero, yun nga, sinasabi ko, Eddie Chanila, hindi dapat pinupolitika ang pagbibigay ng tulong sa tao. Yun lang, napakasimple. Walang politika sa pagbibigay ng tulong sa tao. Tulungan yung dapat tulungan. Yun lang, napakasimple. Yung dapat tulungan. 'Di ba? Kasi pera ng bayan 'yan. Banat mga yan, kabunyog, sabi ni Mila Tumaras Entag, 'di ba? Maria Javier, 'di ba? Mila B. Anino, salamat. Poppy Copy. Good evening ka, Kulex Bunyog. Pagkakaisa para sa katotohanan, tuloy ang laban. Salamat, Poppy Copy. Yes. Kung anong totoo sasabihin natin, 'di ba? Yan nga ang nakakalungkot sa politika, yan pabango. Isa pa yan, sila Bongo, ayan. Oo, totoo yan. Sila Bongo, sila Romualdez, pare-parehas naman yan eh. Watching from Los Angeles, California, Kakatapado. Hello po, Kakatapado. Kamusta po kayo dyan? Edwin Perez Rodriguez, yan si Mayor Magalong, magaling. Oo nga eh. Believe tayo dyan, kabunyog Edwin Rodriguez dyan kay Mayor Magalong ng Baguio ha. At siya din yung nagbulgar ng mga SOP, talagang lantaran niya sinabi. Inooperan daw po si Magalong ng wala pa yung project, inoopera na siya ng advance SOP. Isipin niyo yun. Ano yon? Advance na kwarta na, wala pa yung project. Para ma-aproba na yung project. Ibig sabihin, talagang pagnanakaw ang hangad, di ba? Wala eh. Ganyan ang napakasakit na nangyayari sa bayan natin. Pero walang nakukulong na mga politiko magnanakaw. Mabibilang mo sa daliri, meron bang nakukulong? Pero yung nagnakaw ng isang lata ng sardinas, kulong. Yung nagnakaw ng 1 kilong mangga, kulong. Nag-shoplift ka sa isang grocery, 1 latang gatas, kulong. Pero yung nagnakaw ng milyon-milyon na politiko, laya, nagpa-party-party, nakakapwesto pa sa pwesto, sa posisyon, naboboto pa ng tao, di ba? Di ba mga kabunyog? Remy Lagman, Sir Kulex, good evening, solid kaming kabunyog. Salamat Remy Lagman ha. So tayo sa katotohanan lang. Bong Flores, sana matauhan na ang ating mga kababayang bobotante. Eric De La Cruz, Philip Salvador, aka Mr. Depektibo. Sabi, si Saldico Rap ng Ako Bicol Party List ay kasama sa 2.4 billion DepEd computer scam. Sabi ni Eric De La Cruz. Kaya nga yung si Saldico, yan ay talagang contractor pong kurap po yan. Ako Bicol, kurap po yan si Saldico at nagpo-political dynasty na yan. Yung isang kapatid niya, BHW Parties, ang kakapal lang mukha, di ba? Magkapatid, nagtayo sila ng mga party list nila, Tapos yung isang kapatid naman yan, tumatakbong congressman din, di ba? Yung si Kito ko ba yun, ang Albay. Grabe, sabi ko.
Ano ba yung governor ba o ano ba tinatakbo ni Kitoko? Parang vice governor ba o congressman? Politiko. Yan ang katiwaldas na kanang kamay naman ni Martin Romualdez. O di ba? Pinagsasamantala ng pera ng bayan ng mga yan. Akala mo kanila yung pera. Sila ang hari-harian dyan sa budget po sa Kongreso, dyan sa Kongreso, di ba? Dapat si Romualdez hindi na manalo para iba na ang speaker, sobrang sama niya. Sabi, nabasa ko na pala yun. Ano. Domingo N. Bosiron Sr., I'm watching. Salamat po. So, hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Ano? Bonifacio Azares. Karamihan sa mga politiko, mga kurap. Oh, talaga, totoo yan. Celes Isabagay, salamat. Oh, di ba? Toto Bustamante. Nag-iba ang ihip ng hangin. Anong nag-iba ang ihip ng hangin? Binabanata natin kung talagang mali. Ganyan po ang bunyog. Pag tama, ipaglaban. Pag mali, boljakin. Kontrahin natin. Kahit sino yan. At yung ginagawa ni Martin Romualdez, hindi, yan ay, ano po yan, talagang sobrang kurap po yan na, ano, yung 777 na kasama sa kanya congressman, bibigyan niya ng budget, di ba? Talagang ano po, akala mo kanila yung pera, hindi naman nila yung pera, no? Tama po, sang-ayon tayo at naniniwala tayo sa binulgar po ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, di ba? Oh, sabi ni Bert Segmena, may alam ka ba, congressman, nasa posisyon? Ngayon, mahirap. Anong may alam ka ba? Ayan na nga, sinasabi na nga ni Mayor Magalong, ikaw talaga Bert Segmena, no? Ikaw, ano bang alam mo, di ba? Oh, ang alam ko talaga, kinukurap ang ating pondo, di ba? Oh. Danilo Cortez, yes naman, Sir Kulex, watching from Rodriguez Rizal. Ganyan ang lakaran ngayon. Oh, di ba? Den Bisco, totoo. Yan, nung binigyan ni Pipito sa amin, sa amin mga nagpapakilalang tatakbo, sumasabay sa pamamigay ng DSWD. Kaya nga pag namimigay ng ayuda DSWD, nandun ang mga politiko kakabuisit di ba? Sarap sampalin ng tsinelas Akala mo naman may kinalaman sila dun. Kaya dapat itong DSWD dapat, kapag namimigay kayong ayuda, ipagbawal dapat yung mga politiko mga pagmumuka May mga tarpulin pa dun. Akala mo naman pera nila. Di ba? Hindi dapat pinagsasalita ang politiko sa mga paayuda ng DSWD kasi wala silang kinalaman dyan. Di ba? Kung talagang malinis ang puso nila, di kung nakatulong sila, wag na silang umepal. Wag na silang di ba? Dapat itong DSWD kasi, ganon, na hindi sila nag-iimbita ng mga politiko dyan, di ba? Lauro G. Tainan Jr., Magalong for President. Idol nyo si Mayor Magalong, Armando Dungo, agree. Di ba? Sa totoo lang tayo, Walang paninira ito, di ba? Boyet Paelmo Sanchez, si Mayor ng Baguio ay tama at matapang. Yung Mayor ng Davao, matapang din. Matapang din pera, mali ang mga gustong gawin. Sabi ni Boyet Paelmo Sanchez, di ba? Di ba? Ganun tayo. Basta tayo, naniniwala tayo kay Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Dapat, ulitin ko po, dapat ang ayuda ay binibigay sa nangangailangan, hindi pinopolitika. Yung po lamang, no? So, hanggang dito lang ating vlog, no? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, Sir Jimmy De Vera. Mukhang hindi nanonood si Sir Jimmy De Vera, baka tulog na, no? Sir Jimmy De Vera ng May Kawayan. Kulex at sa January 18, announcement lang natin, sama-sama po tayo. Sumigaw tayo sa January 18. Impeach Sara Duterte. Diyan po sa EDSA PPM. 1:00 ng hapon, January 18 po. Sama-sama po tayo dyan Sabado, January 18, 1:00 ng hapon, EDSA PPM. Magsama-sama po tayo. No? Mabuhay po. God bless. Domingo N. Bosiron. Salamat. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List.
halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.